Pare ang lahat ng ginagawa mo ngayon dahil ang maririnig mo sa mga susunod na minuto ay maaaring maging huling gabi na matutulog ka na puno ng takot sa pera at pagkakautang. Kung narating mo ang mensaheng ito, hindi ito aksidente. May layunin ng Diyos kung bakit umabot ito sa iyo dahil may plano siyang gustong ipakita, may pinto siyang gustong buksan at may biyayang malapit ng dumaloy sa iyong buhay. Tanungin mo ang iyong sarili ngayon, ilang beses ka nang nagising sa kalagitnaan ng gabi na mabilis ang tibok ng puso dahil iniisip mo kung paano ka babangon bukas? Ilang beses mo nang itinago ang luha mo sa ilalim ng unan para walang makakita ng bigat ng dinadala mo? Ilang beses mo nang pinilit ngumiti para lamang itago ang kirot ng kawalan ng pag-asa? Hindi mo na kailangang magkunwari dahil kilala ng Diyos ang bawat hibla ng iyong sakit at siya mismo ang naglagay sa iyo dito upang marinig ang panalangin ito. Ang sasabihin ko ay hindi karaniwan, hindi simpleng salita lamang, kundi isang pahayag ng kapangyarihang espiritual na maaaring bumago sa iyong kalagayan sa mismong sandaling ito. Isang babala ito, isang pagtawag mula sa langit. Kung sa loob lamang ng isang minuto ay mayroong pagbabago na hindi mo inaasahan, handa ka bang tanggapin ito? Sapagkat ang panalangin ito ay hindi tulad ng lahat ng iba mong narinig. Ito ay bukas ng isang pintuan na isinara ng kahirapan. Ito ay pagbitaw sa mga tanikala ng kawalan at ito ang susi para makakita ka ng liwanag sa gitna ng dilim ng iyong sitwasyon. Hindi ito para bukas, hindi ito para sa susunod na linggo. Ito ay para ngayon. Kapag narinig mo ang tinig na ito ay tanda. Tanda na hindi ka iniwan ng Diyos at hindi niya hinayaang manatili kang nakakulong sa problema. Bakit ka nandito? Dahil may biyayang inilaan para sa iyo na hindi kayang pigilan ng sinuman. Ang pera na ipinangako ng kalangitan ay magpapakita at hindi mo ito mapipigilan. Maaari mong isipin paano mangyayari iyon. Pero sa espiritual na mundo, may mga pintuan na bumubukas lamang sa pamamagitan ng pananalig at may mga himala na dumadaloy lamang sa mga taong may tapang na maniwala. Ikaw ang isa sa kanila. Ngayon ay hindi aksidente na pinapanood mo ito. Ngayon ay hindi tsamba. Ito ay tadhana. Kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa puso mo, huwag mo itong isara. Makinig. Pakinggan ang himig ng tinig na nagsasabing may paparating na pagbabago. Pakinggan ang bulong na nagsasabing ikaw ay hindi nakalimutan. Kung nararamdaman mo ang kirot ng mga problema sa pera, ang takot sa bukas, ang bigat ng mga utang na parang hindi matapos-tapos, alalahanin mong ang Diyos ay mas malaki kaysa sa lahat ng iyon. Siya ang may hawak ng bukas at siya ang magdadala ng himalang hindi mo kailanman inasahan. Ngayon ay nagsisimula ang isang bagay na bago. Isang minuto mula ngayon, maaari mong maramdaman ang kapayapaan. Maaari mong maramdaman ang bigat na gumagaan. Maaari mong maramdaman ang hangin na bumabalot sa iyo na nagsasabing, "Huwag kang matakot, anak, dahil ako ay kasama mo." At kapag ang liwanag na iyon ay pumasok sa puso mo, wala nang makakapigil sa agos ng biyayang nakalaan sa iyo. Hindi tao, hindi bangko, hindi sistema ng mundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos mismo ang kikilos para sa iyo. Kaya ngayon, habang nakikinig ka, huminga ng malalim at hayaan mong pumasok sa iyo ang mensaheng ito. Hindi ko sinasabi ito para takutin ka, kundi para gisingin ang iyong kaluluwa na natutulog sa ilalim ng bigat ng problema. Gumising ka ngayon at buksan ang iyong puso dahil ang isang minuto na ito ay maaaring maging simula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Isang kabanata ng kasaganaan, isang kabanata ng kaginhawaan, isang kabanata ng pagpapala na hindi mo kailanman nakita noon. At bago matapos ang bahaging ito, gusto kong sabihin ito ng banayad, ng halos bulong sa iyong kaluluwa. Naririnig mo ba? Ito ang tawag. Tawag ng langit, tawag ng pagkakataon, tawag ng isang Diyos na hindi kailanman nakalimot sa iyo.
Kung naririnig mo ito, alam mo na ang oras ay ngayon. Ang biyaya ay darating at hindi mo ito mapipigilan. Marahil iniisip mo na ikaw lang ang dumaraan sa ganitong bigat, pero hindi ka nag-iisa. Alam ng Diyos ang bawat sandaling pinilit mong ngumiti kahit ang puso mo ay puno ng takot. Alam niya ang oras na napahawak ka sa noo mo dahil hindi mo alam kung saan kukuha ng pambayad sa susunod na araw. Nakita niya ang pagtitimpi mo ng luha habang nakaupo sa gilid ng kama. Pinipigilan mong ipakita sa iyong pamilya ang bigat ng dinadala mo. At higit sa lahat, narinig niya ang malalim mong buntong hininga sa kalagitnaan ng katahimikan. Yung buntong hininga na para bang sumisigaw, "Panginoon, hindi ko na kaya." Ikaw na nakikinig ngayon, ilang beses mo nang itinago ang sakit para hindi mag-alala ang iba? Ilang beses mong tiniis ang mga gabing walang tulog dahil paulit-ulit mong iniisip kung paano ka babangon kinabukasan? Ilang beses mong naramdaman na parang walang nakakarinig, walang nakakakita, walang tunay na nakakaunawa? Ngunit narito ako ngayon para ipaalala sa iyo, narinig ka ng Diyos mula sa simula pa lang. Ang mga sigaw na itinago mo sa katahimikan ay umabot sa kanyang trono. Ang bawat patak ng luha na hindi nakita ng kahit sino ay inipon niya sa kanyang mga palad. Hindi aksidente na napunta ka rito. Hindi aksidente na nakikinig ka sa tinig na ito ngayon. Sapagkat sa gitna ng iyong pakiramdam na wala nang makakaintindi, narito ang Diyos na nagsasabing, "Anak, nakikita kita." Anak, hindi ka nag-iisa. Dahil gaano man kabigat ang pinapasan mo, gaano man karaming pinto ang tila nagsara sa harap mo, may plano, siya na higit pa sa lahat ng naiisip mo. Ang mga sugat ng iyong nakaraan, ang mga pagkatalo na bumago sa iyong pananampalataya, lahat ng iyon ay hindi para tapusin ka kundi para ihanda ka sa himalang darating. Kung na ngayon ay ramdam mo ang matinding takot dahil sa pera, kung na ngayon ay parang gumuho ang mundo mo dahil sa mga bayarin, kung na ngayon ay nahihiya ka dahil sa dami ng utang na hindi mo mabayaran, alalahanin mong wala kang dapat ikahiya sa harap ng Diyos. Dahil mas malaki siya kaysa sa lahat ng iyon, mas makapangyarihan ng kamay niya kaysa sa anuman na humahadlang sa iyo. At oo, may oras na parang walang sagot, parang walang kasagutan, pero dito siya pinakamalapit. Sa oras na akala mo pinabayaan ka, doon pala siya naglalatag ng daan para sa pagbabago. At ngayon, hayaan mong magsalita ako ng diretso sa puso mo. Hindi ka nag-iisa. Alam ko dahil minsan ako mismo ay dumaan sa parehong lambak ng luha at kawalan ng pag-asa. Alam ko ang pakiramdam na magpanggap na matatag sa harap ng lahat, pero sa loob mo ay durug na durug ka na. Alam ko ang bigat ng mga tanong na paulit-ulit mong inuulit sa sarili mo. Bakit ganito? Kailan matatapos ang paghihirap na ito? At alam ko rin ang nakatagong pangarap na muling manumbalik ang pag-asa, na maramdaman mong kaya mong magsimula ulit. At dito pumapasok ang mensahe ng Diyos para sa iyo ngayon. Hindi natatapos ang kwento mo dito. Hindi dito nagtatapos ang iyong paglalakbay. Sa kabila ng lahat ng nawala, may paparating. Sa kabila ng lahat ng sakit, may ginhawa. Sa kabila ng lahat ng saradong pinto, may susi ang Diyos na hawak niya para sa iyo. At marahil ito ang dahilan kung bakit pinapakinggan mo ito ngayon, upang malaman mong may paparating na liwanag. Kaya habang nakikinig ka, alalahanin mo ang mga pagkakataon na muntik ka ng sumuko pero pinili mong bumangon. Alalahanin mo ang mga sandaling kahit walang-wala ka na, may dumating na maliit na tulong, may dumating na maliit na biyaya na sapat para makaraos ka. Alam mo kung bakit? Dahil kahit kailan, hindi ka iniwan ng Diyos. At kung kaya niyang gawin yun noon, kaya niya ulit gawin ngayon sa mas dakilang paraan pa. At ngayong sandali, marahil nararamdaman mo na parang may liwanag na pumapasok sa iyong dibdib. Isang liwanag na nagsasabing hindi mo kailangang matakot. Isang liwanag na nagbubulong, "Anak, ako ang sagot sa lahat ng iyong panalangin, kaya huwag kang panghinaan ng loob."
sapagkat kahit ngayon pa lang nagsisimula ng gumalaw ang kalangitan para sa iyo. At habang inuulit ko ito, nararamdaman mo ba? Ang katahimikan na pumapalibot sa iyo ay hindi kawalan, kundi presensya. Presensya ng Diyos na nagsasabing, "Anak, mahal kita. Anak, may plano ako sa iyo." At dito sa gitna ng pag-uusap na ito, gusto kong ipaalala sa iyo ang isang pangako. Hindi ka kailanman nag-iisa sa laban. Habang ikaw ay nananalangin, libu-libong tao ang kasama mong nananampalataya. Habang nakikinig ka, may mga kapatid na katulad mo ang umiiyak din ng parehong panalangin. At sa sama-sama nating tinig, bumubuo tayo ng isang buhay na kadena ng pananalig, isang sigaw na hindi kayang baliwalain ng langit. At ngayon, habang nagpapatuloy tayo, isipin mo ito. Oo, nasa gitna ka ng bagyo ngayon, pero hindi magtatagal at makikita mo rin ang bahaghari. At kapag iyon ay sumikat, malalaman mong hindi ka kailanman iniwan, kundi buong panahon ay inihahanda ka para sa bagong simula. Kaya huwag kang bibitaw, sapagkat kung gaano kasakit ang kahapon, ganun din kasagana ang bukas na naghihintay sa iyo. Ngayon na naramdaman mo ang bigat ng lahat, ng dinadala mo at ang katotohanan na hindi ka kailanman nag-iisa, hayaan mong ibunyag ko sa iyo ang isang sikreto na matagal nang nakatago. May panalangin na hindi naririnig ng lahat dahil ito ay ibinubunyag lamang sa mga taong handang maniwala at handang tumanggap ng himala. Ang panalangin ito ay hindi simpleng mga salita lamang kundi isang susi na bumubukas ng pintuang espiritual na matagal nang nakasarado. Ito ang panalangin tinatawag na Diyos ay magugulat sa iyo ngayon at hindi lahat ay nakakaabot sa mensaheng ito. Ngunit ikaw o ikaw na nakikinig ngayon ay pinili upang malaman ito. Madalas iniisip ng marami na ang pagpapala ay dumarating lamang sa mga taong malakas, mayayaman o nasa tamang posisyon. Pero ang sikreto ay ito. Ang tunay na kasaganaan ay dumarating sa mga taong lumalapit sa Diyos nang may pusong handang sumuko at manampalataya. Dahil hindi ito tungkol sa lakas mo o sa koneksyon mo, kundi tungkol sa pananalig na kaya niyang gawin ang imposible. At kung sa sarili mong lakas ay hindi ka na makaalpas, doon pumapasok ang kapangyarihan ng Diyos upang buuin muli ang lahat ng nawasak. Ang panalangin ito ay parang isang pinto na nakatago sa loob ng iyong kaluluwa. At sa sandaling bigkasin mo ito, parang may kandadong bumibigay, may trangka na bumubukas at bigla mong mararamdaman na parang dumadaloy ang liwanag sa mga lugar ng iyong buhay na dati ay puro dilim. Maaaring magtanong ka, paano ko malalaman na ito ay totoo? Dahil bawat taong naniwala at nagdasal nito ay nagising sa isang araw na hindi na sila kagaya ng dati. May nagbago, may dumating, may biyayang bumuhos. Isipin mo ang isang babaeng halos mawalan ng lahat, na lubog sa utang at halos mawalan ng pag-asa. Pero isang gabi, narinig niya ang parehong panalangin ito. Walang kasiguraduhan, walang malinaw na sagot, pero naniwala siya. At sa sumunod na linggo, biglang may dumating na oportunidad na hindi niya inaasahan. Hindi sobrang laki, hindi sobra sa kailangan, pero sapat upang makapagbayad ng una niyang utang at makapagsimula ng bagong kabanata. Ang halaga ay hindi eksakto sa iniisip niya, kundi eksakto sa itinakda ng Diyos. Ganoon kumilos ang langit, hindi ayon sa gusto natin, kundi ayon sa pangangailangan natin. Kaya ngayon, huwag mong isipin na imposible, sapagkat kung kaya ng Diyos na kumilos noon para sa Kanya, kaya niyang gawin din ito para sa iyo ngayon. Ang sikreto ay hindi nakatago sa malalayong bundok. Hindi ito para lamang sa piling tao. Ang sikreto ay nasa harap mo ngayon at naririnig mo na ito. Kapag hinayaan mong buksan ang puso mo, kapag inamin mong hindi mo kaya ng mag-isa, kapag tinanggap mong siya lamang ang makakapagpalaya sa iyo, doon dumadaloy ang himala.
Ito ang dahilan kung bakit sinasabi kong hindi bukas, hindi susunod na linggo, kundi ngayon mismo. Ngayon ang oras ng iyong pagbabago. Ang panalangin ito ay hindi maipapaliwanag ng mundo dahil ito ay lihim na ibinibigay sa mga taong handa. Kung nakarating ka rito, ibig sabihin, ikaw ay kabilang sa iilan na handang tumanggap ng susi ng kasaganaan. Marahil pakiramdam mo hanggang ngayon ay parang may invisible na pader na humaharang sa iyo. Bawat pagsubok mo ay parang bumabalik ka lang sa umpisa. Pero ngayon, isipin mo ang pader na iyon ay unti-unting nagkakabitak, unti-unting bumibigay. At sa bawat salita ng panalangin ito, ang pader ay tuluyan ng guguho. Sapagkat ito ang oras na itinakda ng Diyos upang makita mong walang imposible sa Kanya. At bago ko ibigay ang mismong panalangin, nais kong ihanda ka. Dahil ito ay hindi basta salitang bibigkasin lang, kundi panalangin dapat mong isama sa puso mo. Kapag binigkas mo ito, huwag mong isipin ang laki ng iyong problema, isipin ang laki ng Diyos. Huwag mong tingnan ang laki ng iyong utang, tingnan mo ang walang hanggang yaman ng kalangitan. Huwag mong damhin ang bigat ng kawalan, damhin mo ang liwanag ng presensya niya. Sapagkat ngayon, ikaw ay nasa punto ng pagpili. Maaari mong pakinggan at kalimutan ito at manatiling nakatali sa parehong mga problema. O maaari mong buksan ang puso mo, tanggapin ang panalangin ito, at hayaan mong baguhin ka nito magpakailanman. Dahil kapag ginawa mo iyon, hindi lamang pera ang darating, kundi kapayapaan, kalayaan, at bagong pag-asa. At sa sandaling iyon, mararamdaman mo na hindi ka na mag-isa dahil kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang. Ang sikreto ay hindi pera mismo, kundi ang pananalig na magbubukas ng pintuan kung saan dadaan ang biyayang nakalaan sa iyo. Kaya ngayon, sabihin mo sa iyong sarili, handa na akong tanggapin, handa na akong maniwala, handa na akong magsimula muli. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, heto kami ngayon, nagkakaisa, nagkakatipon at naglalapit ng aming mga puso sa iyo. Alam mo ang bigat na dinadala namin. Alam mo ang bawat takot, bawat luha, bawat pagod na hindi nakikita ng iba. At sa harap mo, wala kaming maitatago. Narito kami upang magpahayag ng aming buong sarili, upang aminin na wala kaming lakas kung wala ka, upang isuko ang lahat ng aming problema sa iyong kamay na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng bagay. Panginoon, heto kami, humihingi ng awa, humihingi ng pagbabago, humihingi ng himalang magpapalaya sa amin mula sa tanikala ng kahirapan at pagkakautang. Ama, nararamdaman mo ang bigat sa dibdib ng bawat isa sa amin. Nakita mo ang aming mga gabi na walang tulog, ang mga oras ng pangamba, ang mga sandali ng pagdududa. Narito kami ngayon upang sabihin sa iyo, hindi na namin kaya ng mag-isa, sinubukan na namin ang lahat, at ngayong wala na kaming ibang matatakbuhan, sa iyo lang kami sumasandal. Ikaw ang huling tanggulan, ikaw ang tanging pag-asa, ikaw ang aming Diyos na kailanman ay hindi pumabaya. Kaya ngayon, buong puso kaming sumisigaw, Panginoon, tulungan mo kami. Sa oras na ito, Panginoon, dinadala namin sa iyo ang aming mga utang, ang aming mga bayarin, ang aming mga takot tungkol sa kinabukasan. Dinadala namin ang aming mga pamilya na nangangailangan ng kalinga at proteksyon. Dinadala namin ang aming mga anak na minsan ay hindi na namin alam kung paano bubuhayin. Dinadala namin ang aming mga magulang na nais naming maalagaan ng may dignidad at pagmamahal. Dinadala namin ang aming mga sariling puso na sugatan na, napapagod na, pero ayaw pa ring bumitaw. Panginoon, kami ay humihingi ng biyaya. Kung minsan ay iniisip namin na nakalimutan mo kami. Pero sa oras na ito, nararamdaman namin na narito ka, nakikinig, nakatingin, nakikiramay sa bawat patak ng luha na bumabagsak mula sa aming mga mata, at alam namin, Ama, na hindi ka kailanman nagsasara ng pinto. Kaya't ngayong sandali, buo naming isinusuko ang lahat ng bigat. Wala kaming ibang hawak kundi pananampalataya.
Wala kaming ibang puhunan kundi tiwala. Wala kaming ibang inaasahan kundi ikaw lamang. At ngayon, Panginoon, buong lakas naming sinasabi, naniniwala kami na darating ang aming himala. Naniniwala kami na kahit isang minuto lamang mula ngayon, may pagbabago na. Naniniwala kami na kahit imposible sa aming mga mata, posible sa iyo. At kahit wala pa, sinasabi na naming salamat. Salamat, Ama, dahil alam naming gumagalaw ka na. Salamat dahil hindi ka natutulog, hindi ka nagsasawa, at hindi ka pumapalya. Salamat dahil kahit kami ay mahina, ikaw ay malakas. Salamat dahil kahit kami ay naguguluhan, ikaw ay may malinaw na plano. Panginoon, ngayong oras na ito, ipinapahayag namin ang aming pananalig. Ipinapahayag namin na hindi na kami alipin ng kahirapan. Hindi na kami biktima ng pagkakautang. Hindi na kami susuko sa mga takot ng mundong ito. Dahil ngayon, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming kayamanan na walang hanggan. At kung ikaw ay para sa amin, wala nang makalalaban sa amin. Ama, hawakan mo ang aming mga kamay at gabayan mo kami sa bagong yugto ng aming buhay. Tulungan mo kaming makita ang mga oportunidad na inihahanda mo. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang biyayang minsan ay hindi namin napapansin. Buksan mo ang aming mga puso upang maging handa kaming tumanggap, hindi lamang ng pera at yaman, kundi ng kapayapaan, kagalakan at pag-ibig na nagmumula sa iyo. At sa mga oras na mahina kami, palakasin mo kami. Sa mga oras na natatakot kami, yakapin mo kami. Sa mga oras na pakiramdam namin ay wala ng pag-asa, ipakita mo ang liwanag na nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Sa mga oras na hindi namin alam kung saan kukuha ng lakas, ipaalala mo na sapat na ikaw. At ngayon, Ama, kami ay nagkakaisa. Hindi lang ako, kundi libu-libong tinig ang sabay-sabay na sumisigaw sa iyo. Libu-libong puso ang sabay-sabay na nananalangin. Libu-libong kaluluwa ang sabay-sabay na humihiling. Panginoon, naririnig mo ba? Ito ay iisang tinig, iisang panalangin, iisang hiling. Baguhin mo ang aming kalagayan. Buksan mo ang pinto ng langit at ibuhos mo ang iyong walang hanggang kasaganaan. O Diyos, kami ay umaasa na ang aming mga pamilya ay hindi na muling magugutom. Umaasa kami na hindi na muling dudurog ang aming puso sa dami ng mga bayarin. Umaasa kami na hindi na muling dudilim ang aming isip dahil sa takot at pangamba. Sapagkat ngayon, umaasa kami sa iyo lamang. At alam namin, hindi ka kailanman pumapabaya. At kaya ngayon, Ama, ipinapahayag namin, ito na ang aming oras, ito na ang aming himala, ito na ang aming bagong simula. At sa oras na ito, buong puso naming sinasabi, salamat, salamat, salamat. Sapagkat alam naming kahit hindi pa namin nakikita, ginagawa mo na. Kahit hindi pa namin nahahawakan, ipinapadala mo na. Kahit hindi pa namin nararamdaman, ibinibigay mo na. Kaya't sa sandaling ito, Ama, itinataas namin ang aming mga kamay at sinasabi, kami ay malaya na. Kami ay pinagpala na, kami ay pinili mo upang maging saksi ng iyong himala. At wala nang makakapigil dito, wala nang makakahadlang dito, dahil ang iyong salita ay totoo at ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan. Panginoon, dinadala namin sa iyo ang aming kinabukasan. Naway gawin mo kaming kasangkapan ng iyong kabutihan. Naway ang mga biyayang darating ay hindi lamang para sa amin, kundi para rin sa aming kapwa. Naway matuto kaming magbahagi, magmahal at tumulong sa mga nangangailangan sapagkat ang lahat ng aming tinatanggap ay galing sa iyo. At bago matapos ang panalangin ito, Ama, hayaan mong pasalamatan ka naming muli sapagkat hindi aksidente na narito kami ngayon. Hindi aksidente na narinig namin ang tinig na ito. Hindi aksidente na kami ay pinagtagpo sa oras na ito. Lahat ng ito ay bahagi ng plano mo at sa plano mong iyon, alam naming kami ay ligtas, kami ay mahalaga at kami ay pinagpala. Kaya ngayon, Ama,
Buong puso naming ipinapahayag, kami ay handa na kaming tanggapin ang iyong pagpapala. Handa na kaming lumakad sa bagong landas. Handa na kaming sumigaw ng tagumpay. At sa bawat tibok ng aming puso, ito ang aming sinasabi, Diyos, salamat sa himala. Diyos, salamat sa pagpapala. Diyos, salamat sa bagong simula. Ngayon, habang naririnig mo ang tinig na ito, mararamdaman mo na ang bawat salita ay nagiging apoy sa iyong puso, isang apoy na hindi sumusunog kundi nagbibigay ng liwanag at init. Ito ang sandali na matagal mo nang hinihintay. Ito ang sandali na lahat ng dasal, lahat ng luha, lahat ng buntong hininga ay biglang nagtatagpo sa isang sagot. Naririnig mo ba ito? Ang tunog ng pagbabago ay dumarating. Hindi ito imahinasyon, hindi ito ilusyon, kundi ang mismong kalangitan ay kumikilos ngayon. Isipin mo ang lahat ng takot na dinala mo sa iyong dibdib sa loob ng maraming taon, ang bigat ng mga utang, ang kaba sa bawat darating na araw. At ngayon, parang isang malakas na hangin mula sa langit ang biglang sumasalubong at tinatangay ang lahat ng iyon palayo. Nakikita mo ba sa iyong isipan ang liwanag na bumababa mula sa langit, dumarating diretso sa iyo, sumasalubong sa iyong puso, sumasalubong sa iyong tahanan? Ito ang sandaling iyon, ito ang araw na ipinangako ng Diyos. Sabihin mo sa iyong sarili ngayon, narito na ang aking biyaya, narito na ang aking kalayaan. At habang inuulit mo ito, mararamdaman mong unti-unting gumagaan ang iyong dibdib, unti-unting lumalakas ang iyong loob, unti-unting nawawala ang bigat na matagal mong pasan. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kapag siya ay nangako, tutuparin niya. At ngayon, ang kanyang pangako ay nakikita mo nang dumarating. Kung dati ay puro dilim ang nakikita mo, ngayon ay makikita mo ang pagsikat ng araw. Kung dati ay puro luha, ngayon ay maririnig mo ang tawa ng ginhawa. Kung dati ay puro takot, ngayon ay mararamdaman mo ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. At habang naririnig mo ito, nararamdaman mo ba ang panginginig sa iyong puso, ang kakaibang init na dumadaloy sa iyong katawan, ang bulong na nagsasabing, anak, ito na ang oras ng iyong himala. Ngayon, iniimbitahan kitang magsalita ng pananampalataya. Sabihin mo ng malakas, ang aking pagpapala ay dumarating ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon mismo. Hindi ko ito mapipigilan dahil ito ay mula sa Diyos. Ulitin mo ito at hayaang marinig ng kalangitan ang iyong tinig. Dahil bawat salitang binibigkas mo ay nagiging parang espada na lumalaban sa lahat ng hadlang, sa lahat ng pader, sa lahat ng tanikala na pumipigil sa iyo. At ngayong sandali, naririnig mo ba ang katahimikan na may kasamang musika ng kalangitan? Ang paggalaw ng hangin na parang sumasayaw kasama ng iyong pananalangin. Ito ang palatandaan na ang Diyos ay kumikilos ngayon mismo. At sa mga oras na ito, huwag kang magduda, huwag kang matakot, huwag mong hayaang pumasok ang pag-aalinlangan. Sapagkat ang oras na ito ay hindi ordinaryo, ito ay banal, ito ay makapangyarihan, ito ay sandali ng iyong tagumpay. Ngayon, isara mo ang iyong mga mata at isipin mong hawak mo ang isang papel na nagsasabing bayad na ang lahat ng iyong utang. Isipin mong hawak mo ang isang resibo ng kalayaan. Isipin mong nakikita mo ang iyong pamilya na masaya, walang pangamba, walang takot. At habang iniisip mo iyon, sabihin mo sa iyong sarili, salamat Panginoon, dahil ito ay totoo na. Dahil sa espiritual na mundo, ito ay nangyayari na at sa tamang oras makikita mo ito sa pisikal na mundo. At ngayon, bago matapos ang bahaging ito, nais kong bigyan ka ng huling pahayag. Wala nang makakapigil dito. Hindi tao, hindi problema, hindi bangko, hindi sistema ng mundo. Dahil ang Diyos na siyang may hawak ng lahat ng kayamanan sa kalangitan at sa lupa ay nagpasya na. At kapag siya ay nagdesisyon, wala nang makakahadlang.
Kaya ngayon, habang naririnig mo ito, yakapin mo ang iyong himala, yakapin mo ang iyong pagpapala, yakapin mo ang bagong simula sapagkat ito ay dumarating na ngayon. Habang naririnig mo ang huling bahagi ng mensaheng ito, tandaan mo na ang iyong paglalakbay ay hindi dito nagtatapos. Ang totoo, ito pa lamang ang simula ng bago at mas maliwanag na yugto ng iyong buhay. Ang bawat salita na iyong tinanggap, ang bawat panalangin na iyong binigkas ay parang mga binhi na itinanim ngayon sa lupa ng iyong puso. At gaya ng anumang binhi, may panahon ng paglago. Ang oras ay darating na makikita mong ang binhi ng pananampalataya na itinanim ngayon ay sisibol, uusbong at mamumunga ng kasaganaan, kapayapaan at kalayaan. Gusto kong sabihin ito ng malinaw. Hindi ka aksidente na nakarating dito. Hindi ito simpleng video lamang na nadaanan mo. Hindi ito simpleng tunog na narinig mo. Ito ay isang pagtawag mula sa Diyos mismo na nagsasabing, "Anak, handa na ako para sa iyo. Handa na ang langit na ibuhos ang pagpapala. At ngayong narinig mo na ito, wala nang pagbalik. Ang iyong buhay ay hindi na muling magiging katulad ng dati. May pagbabago na nagsimula at ito ay hindi mapipigilan ng sinuman. Ngunit tandaan mo rin na ang himalang ito ay hindi lamang para sa sandaling ito. Ang pananalig ay hindi isang bagay na ginagawa mo isang beses at tapos na. Ito ay isang patuloy na lakad, isang araw-araw na pagpili, isang araw-araw na pakikipag-usap sa Diyos. Kaya't habang nagpapatuloy ka, kailangan mong panatilihin ang apoy na ito sa iyong puso. Kailangan mong ipagpatuloy ang pagdarasal, ang paniniwala at ang pagtitiwala. Sapagkat habang ikaw ay nananatiling matatag, lalo at lalo pang bubuksan ng Diyos ang mga pinto na hindi mo akalaing bubukas. At dito, nais kong bigyan ka ng isang hamon. Kung tunay na naramdaman mo ang mensaheng ito, kung tunay na may kumilos sa puso mo, gawin mo itong panata. Babalik ako bukas. Babalik ako upang muling pakinggan ang tinig ng Diyos dahil alam kong bawat araw ay may bagong biyayang nakalaan para sa akin. At kapag ginawa mo iyon, hindi lamang ikaw ang magbabago, kundi pati ang iyong pamilya, ang iyong kapaligiran at ang iyong kinabukasan. Ngayon, pakinggan mong mabuti. Kung naramdaman mong totoo ang panalangin ito, kung naramdaman mong may pumasok na liwanag sa iyong puso, isulat mo sa iyong isip at sa iyong mga labi ang mga salitang ito. Ang aking tagumpay ay dumating na. Huwag kang matakot na ulitin ito dahil sa bawat pagbigkas mo, mas lalo mong pinapatatag ang iyong pananampalataya. At kung kaya mong isulat ito, gawin mo. Sabihin mo, ang aking tagumpay ay dumating na. Ako ay malaya. Ako ay pinagpala. Sapagkat ang pagsasabi ng pananampalataya ay hindi lamang salita, ito ay isang deklarasyon ng katotohanang espiritual na unti-unting lumalabas sa iyong buhay. At ngayon, bago tayo tuluyang magtapos, nais kong ipaalala sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ang Diyos ay hindi nagtatapos sa isang himala. Kung anong ginawa niya ngayon, gagawin niya ulit bukas at sa mga susunod na araw. At bawat oras na bumabalik ka sa presensya niya, mas lalo kang lumalapit sa kapangyarihan at biyaya na inilalaan niya para sa iyo. Kaya't huwag mong hayaang matapos ang iyong paglalakbay dito. Huwag mong hayaang ito ay maging isang alaala lamang. Gawin mong bahagi ng iyong buhay ang pananampalatayang ito. Kaya ngayon, ipinapahayag ko sa iyo, ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Marami pang kabanata ang isusulat ng Diyos para sa iyo. At sa bawat kabanata, may bagong himala, may bagong pag-asa, may bagong biyaya. Kaya't huwag kang bibitaw. Huwag mong isipin na tapos na. Dahil ang katotohanan ay ito pa lamang ang umpisa. At bago kita iwan sa huling mga salita ng panalangin ito, nais kong sabihin sa iyo na ikaw ay pinili. Oo, ikaw, hindi ang kapitbahay mo, hindi ang iba, kundi ikaw mismo. Pinili ka ng Diyos upang marinig ito, upang matanggap ito,
upang maging patunay na ang kanyang kapangyarihan ay totoo. Kaya't huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Yakapin mo ito, isabuhay mo ito, ibahagi mo ito, sapagkat sa bawat oras na ginagawa mo iyon, mas lalo mong pinapatatag ang iyong paglalakbay sa liwanag ng Diyos. At ngayon, naririnig mo ba ang bulong ng iyong kaluluwa? Ang bulong na nagsasabing, babalik ako bukas. Oo, iyon ang panawagan ng Diyos. Kaya't pagdating ng bukas, bumalik ka rito. Bumalik ka sa presensyang ito. Bumalik ka sa panalangin ito. Dahil may mas malalaking bagay pang naghihintay sa iyo. Kaya sa huling pagkakataon, bago ko tapusin, nais kong pabaunan ka ng isang biyaya ng salita. Ikaw ay hindi iniwan, hindi kinalimutan, at hindi kailanman pinabayaan. Ang Diyos ay kasama mo ngayon, bukas, at magpakailanman. Kaya't lakad na may tapang, lakad na may pananampalataya, lakad na may kagalakan, sapagkat ang iyong buhay ay hindi na muling magiging katulad ng dati. At sa wakas, mula sa aking puso patungo sa iyo, sinasabi ko, pagpalain ka nawa ng Diyos ngayon at magpakailanman. At huwag mong kalimutang bumalik bukas, sapagkat doon muli natin maririnig ang tinig ng langit na magdadala ng panibagong liwanag at panibagong biyaya.